Magandang araw mga batang IC Tech! Kumusta? Ikinagagal akong makasama kayo muli ngayong araw. Oops! Teka! Hawak mo na ba ang iyong module, papel, at ballpen? Ako nga pala si El Maestro, ang kwelang gurong kahit anong hamon, basta't para sa iyong pagkatuto, laging handang tumugon. Ako ang makakasama ninyo sa Araling EPP ICT4. Handa na ba kayong matutunan ang bago nating aralin ngayon? Tara na! Mga bata, makinig! Pagkatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang nagagamit ang computer file system. Mga batang IC Tech, alam ba ninyo ang tawag dito? Mahusay! Ang tawag dito ay folder. Saan naman ginagamit ang folder? Magaling! Ito ay nilalagyan natin ng mga dokumento at proyekto upang maging maayos. Ano kaya ang mangyayari kapag ang mga dokumento o proyekto ay hindi natin mailalagay sa folder? Tama! Ito ay maaaring mapunit o di kaya naman ay mawala. Alam nyo ba na mayroong ding folder sa computer? Dito din inilalagay ang mga computer files upang maging maayos. At yan ang pag-aaralan natin ngayon, ang computer file system. Ano nga ba ang computer file system? Ito ang pagsasaayos ng files at datos sa computer sa paraan na madali itong mahanap at ma-access. Ang mga sumusunod ay mga bagay na maaaring pag-imbakan ng computer files upang ito ay maingatan at maisaayos. CD-ROM o DVD-ROM, flash drives, external disk o drives, at iba pang mga hard disk. Mga halimbawa ng storage devices. Una, CD-ROM o DVD-ROM. Ito ay maaaring gamitin upang magpatakbo ng mga programa, i-play ang mga media file o i-burn, i-save ang mga data, impormasyon sa isang CD. Ikalawa, memory card. Isang aparato na maaaring magamit upang ma-save ang mga impormasyon sa isang maliit na memory chip. Ikatlo, hard disk. Dito napapaloob ang iba't ibang data tulad ng mga program files o files na matatagpuan sa inyong computer system. At ang panghuli, flash drive. Ito ay aparatong imbakan na dinisenyo upang maging mas maliit kaysa sa isang tipikal na imbakan o disk. Mayroon tayong dalawang uri ng files, ang soft copy at ang hard copy. Ano nga ba ang soft copy? Ang computer files na maaaring i-imbak sa hard disk. Ito ay ang mga elektronikong files na mabubuksan gamit ang computer at application software. Ilan sa mga halimbawa nito ang mga sumusunod: Word document, spreadsheet, presentation, litrato, audio files at video files. May mga uri ng soft copy o files. Document files. Mga files na gawa sa pamamagitan ng mga software para sa word processing at iba pang mga productivity tools. Halimbawa nito ay Microsoft Word, Electronic Spreadsheet o Excel, PowerPoint at marami pang iba. Mga image files. Mga larawan o imahe na hindi pa naimprenta sa papel. Kadalasan ang format nito ay .jpeg o .png. Mga audio files. Mga tunog, musika, o kanta na ating maririnig. Kadalasan ang format nito ay .mp3. Mga video files. Mga panoorin gaya ng pelikula, dokumentaryo at iba pa. Kadalasan naman ang format nito ay .mp4. At ang panghuli, mga program files. Ginagamit na pang-install ng mga application at system files. Halimbawa nito ay mga antivirus, games applications, video editing apps at marami pang iba. Hard copy. Ano naman ang hard copy?
Ito ay dokumento o imaheng nakasulat o nakaimprenta sa papel. Kapag ang isang soft copy ay naiprint gamit ang printer, ito ay tinatawag ng hard copy. Samantalang lahat ng files ay may file name. Ano ba ang file name? Ito ay pangalan na ibinibigay at ginagamit upang madaling makita at malaman ang isang computer file na nakasave sa computer. Dapat magbigay ng makabuluhang pangalan sa isang dokumento upang madaling tandaan. Ang computer file naman ay maaaring isave sa mga folder o subfolder upang maisaayos ito ng organisado at mapadali ang paghahanap dito kung kakailanganin muli. Computer file address. Ano naman ang computer file address? Ito ay ang kompletong pathway kung saan nakasave ang file na makatutulong upang mapadali ang paghahanap dito. Ang computer file address ay binubuo ng 6 na bahagi. Una, device, directory, folder, subfolder, file name, at ang panghuli, file extension. Isa-isahin naman natin ngayon ang iba't ibang bahagi ng computer file address. Una, device. Ito ay ang hardware o device kung saan nakasave ang file. Halimbawa nito ay Universal Serial Bus o USB, flash drive, memory card, at iba pa. Directory. Ito ay particular na lalagyan ng mga files na maaaring magkaroon ng folders. Folder. Ito naman ay particular na lalagyan ng mga files na maaaring magkaroon ng subfolders. Subfolder. Ito naman ay particular na lalagyan ng mga files na nasa loob ng isa pang folder. File name. Ito ay ang natatanging pangalan ng isang computer file. At ang panghuli, file extension. Ito ay tumutukoy sa uri ng computer file. Halimbawa nito ay Microsoft Word file o .doc, Microsoft Excel file or .xls, at Microsoft PowerPoint file o .ppt. Upang higit ninyong maintindihan ang araling tinalakay natin ngayon, ay magkakaroon tayo ng maikling pagsasanay. Heto ang panuto. Tama o mali? Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad sa pahayag at mali naman kung hindi wasto ang isinasaad. Unang bilang. Ang audio files ay mga tunog, musika o kanta na ating naririnig. Kung ang sagot mo ay tama, magaling! Ikaw ay nakakuha na ng unang puntos. Ang audio files ay mga tunog, musika o kanta na ating naririnig. Ikalawang bilang. Ang hard copy ay dokumento o imaheng nakasulat o nakaimprenta sa papel. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay! Ikaw ay nakakuha na ng 2 puntos. Ang hard copy ay dokumento o imaheng nakasulat o nakaimprenta sa papel. Ikatlong bilang. Hindi na kailangang ayusin ang mga files sa computer dahil hindi naman ito mawawala. Kung ang sagot mo ay mali, magaling! Ikaw ay nakakuha na ng 3 puntos. Nararapat lamang na ayusin ang mga files sa computer upang ito ay hindi mawala at madaling hanapin. Ika-4 na bilang. Ang computer file address ay makatutulong upang mapadali ang paghahanap ng file. Kung ang sagot mo ay tama, tumpak! Ikaw ay nakakuha na ng 4 na puntos. Ang computer file address ay makakatulong upang mapadali ang paghahanap ng files. Ika-5 bilang. Ang soft copy ay mga elektronikong file na mabubuksan gamit ang computer at application software. Kung ang sagot mo ay tama, binabati kita
ikaw ay nakakuha ng perfect score. Ang soft copy ay mga elektronikong file na mabubuksan gamit ang computer at application software. Mahusay mga batang ICT! Ngayon ay alam niyo na ang Computer File System. Tandaan, ang Computer File System ay isang sistema na dapat matutunan upang maisaayos ang mga nagawang dokumento at impormasyong nakolekta. Samantalang, ang mga files naman sa computer ay kailangan maisaayos at maisave upang madali itong ma-access. Kailangan bigyan ng isang angkop at natatanging file name ang bawat isa at maisave ito sa tamang folder at subfolder. O kumusta mga batang ICT? Marami ba kayong natutunan sa aralin natin? Ang husay ninyo! Ngayon ay maaari na kayong magsagot sa mga gawain sa pagkatuto sa inyong mga module. Hanggang sa muli, ako ang inyong gurong mabait at masayahin, El Maestro! Once again, El Maestro. See you in my next vlog. Bye-bye!